na inyong tinipon upang maging bahagi ng inyong malaking sambahayan, ang iglesia, at sa dako pong ito ay ang McGill Memorial Church. Sa pagdiriwang po namin sa linggong ito, ng linggo ng mga pamilya, buo pong kagalakan at kapakumbabaan na kami ay dumudulog sa inyong banal na paanan at sa trono ng inyong biyaya at ng himala. Aming pong sinusuko ang aming buhay, ang aming sambahayan, at aming pong kinikilala ang aming kahinaan at ang mga pagkakasala. Sa aming pananambahan ngayon, inyong igawad at amin na mga angkinin ang inyong pagpapatawad. Maraming salamat po sa lahat ng kapahayagan ng inyong mga kagilagilalas na mga gawa sa buhay ng aming sambahayan, sa buhay ng iglesyang ito bilang inyong sambahayan. Panginoon, ang pagsapit ng anibersaryo ng kasal, ng kaarawan, ang mga tagumpay na inyong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isang kaanib ng pamilya at ng iglesia. Ang biyaya, aming Panginoon, ng inyong pagpapagaling, ng pagkakasundo, ng pagsasama-sama, ng pag-aalalayan, ng sama-samang paglilingkod para sa kapurihan ng inyong pangalan at para sa inyong kaharian. Ito ay buhay na karanasan ng bawat isa sa amin bilang bahagi ng sambahayang ito o ng inyong iglesia at ibinabalik po namin sa inyo. Tinatalaga at patuloy na dumudulog sa inyo upang kami ay patnubayan ninyo upang makapagpatuloy kahit sa gitna ng iba't ibang mga karanasan at mga pagsubok sa buhay. Opo, inaalala namin ang lahat ng mga bumubuo sa aming sambahayan. Maging ang aming mga mahal sa buhay na pansamantalang malayo sa amin at naruroon sa malalayong mga bansa. Sila'y inyong sasamahan, papatnubayan, at kanilang tatanggapin ang tagumpay. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang kabuuan ng gawain ng iglesyang ito. Amin nga pong sinusuko sa inyo ang aming pong buhay bilang isang iglesia. Pangunahan at palakasin po ninyo kami at samahan ng inyong banal na Espiritu. Kaugnay nito, tinataas naman namin sa inyo ang aming mga panalangin para sa amin pong pamayanan, ang kapayapaan at pagkakaisa sa lungsod ng Lucena. Ang kapayapaan at pagkakasundo para sa buong lalawigan ng Quezon at sa aming pong buong bansang Pilipinas. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga tigapanguna at mga leader ng aming pong pamayanan at maging ang mga pamilyang Pilipino. Sa gitna ng iba't ibang mga hamon at karanasan at pagsubok, bunga ng kalagayang pangkabuhayan at gayon din naman sa iba't ibang larangan, aming Panginoon, ang buhay ng aming lipunan. Aming aangkinin na kayong aming kasama at sa gitna, aming Panginoon, ng iba't ibang mapanghamong sitwasyon ng buhay, aming pong patuloy na itataas ang inyong pangalan. Aming isusuko ang aming buhay sa inyong banal na kalooban at aming pong gagawing patnubay ang inyong banal na salita. Ang lahat nga po ng ito, aming Panginoon, ay aming itinataas ng may pagpapasalamat at may pag-angkin sa inyong banal na mga katugunan bilang inyong sambahayan. Amen. Presensya mo ay dapat na
Atin pong pakinggan ang mga salita ng Diyos mula sa aklat ng Propeta Isaias, Kabanata 9, talataang 6 hanggang 7. Sapagkat ipinanganak ang isang sagol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang si Yahweh. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Para po sa pagbasang tugunan, ating pumbuksan ang ating Biblia sa aklat ng Efeso, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong anak, dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ang anak at ang Espiritu, buhat pa sa una mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 2, mga talata 41 hanggang 52. Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita at sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.
ang masaganang biyaya ay ating tinanggap sa pagkarinig ng bahagi ng Ebanghelyo. Tayo po ay magsabi ng salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, ang ganda ng kopya. Dito po may naglalakad. Ba't nandito yung mic? My sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am blessed but not crushed, persecuted not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the first, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. God is good. All the time. Sabay-sabay nga po nating sabihin, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Sabay-sabay po tayo magsabi, Amen. Mayroon pong pagsasama-sama ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa. At ang pagsasama-sama pong ito ay upang kanilang pag-usapan kung papaano ang Ebanghelyo ay mapapalaganap sa buong daigdig. At sa pamagitan po ng kanilang pag-uusap, kanila nga pong napag-usapan ang iba't ibang mga paraan kung paano mapapalaganap ang Ebanghelyo. Pinag-usapan po nila ang pamamahagi ng mga literature
At gayon din naman, ang iba't ibang paraan kung papaano kanilang mapapalaganap sa makabagong panahon sa buong daigdig ang mabuting balita. Subalit, meron pong isa sa kanila, isang kabataang babae na mula sa Africa ang nagsabi ng ganito, sa amin, kung nais namin na ang Kristyanismo ay aming madala sa aming pong village o sa aming pamayanan, hindi kami nagpapadala ng mga aklat. Kung nais namin na gawing Kristiyano ang isang pamayanan, ang ipinapadala namin ay isang Christian family. At sila ay doon maninirahan at kanilang gagawing Kristiyano ang buong pamayanan sa pamagitan ng kanilang pakikipamuhay sa pamayanan. Amen? Opo, mga minamahal na mga kapatid, kailangan po natin ng isang model Christian family at upang baguhin ang daigdig, ang mga pamilyang Kristiyano ay patuloy na inaasahan upang makita ang kanilang pamumuhay saan man dako sila itinalaga ng Panginoon. Sino po ba sa atin dito ang nagmamahal sa kanilang pamilya? Magsabi ng Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang pumalakpak ating purihin ang Panginoon. Sabihin po natin ang sabay-sabay, a Blessed Family Sunday. Binabati po natin ang lahat ng mga magulang na naririto ngayon at kasama ang kanilang mga anak. Binabati rin po natin ang lahat ng mga anak na naririto at kasama ng kanilang mga magulang. At binabati natin ang mga lola at lolo na kasama ang kanilang mga anak at ang kanilang mga apo. Purihin ang Panginoon. Opo, sa linggo pong ito, ating pong sama-sama na ipinagdiriwang ang ating nga pong Family Sunday. At sa kalendaryo po ng United Church of Christ in the Philippines, tunay na ang unang linggo sa buwan ng Disyembre, ito po ay ating itinalaga upang alalahanin po natin ang kahalagahan ng pamilya sa lipunan. At para sa atin ay ang pamilyang Kristiyano. Ano ang kahalagahan nito sa lipunan at sa buhay ng tao sa pangkabuuan? Sa ating pagninilay ngayon, ating pong sasariwain ang kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang bata at gayon din naman ang kanyang kinabilangang pamilya. At sa mensahe po natin, atin pong sama-sama na pagbubulay-bulayan ang napakahalagang mga salita. Ito po ay ang basic unit of society. Bakit nga po ba kinikilala na ang pamilya ay ang pangunahing pangkat sa lipunan o ang basic unit of society? Ano nga po ba ang napakahalagang mga kadahilanan? Bakit ang pamilya ang pangunahing pangkat sa lipunan? Ating pong pagninilay-nilayan ito sa liwanag ng banal na kasulatan at sa karanasan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamilya na kanyang kinabilangan at ayon po ito sa tala sa Ebanghelyo mula kay San Lucas. Opo, ang pamilya sa banal na aklat ay isang samahan na nagbibigay katahimikan at kabanalan sa tao. Sapagkat sa pamilya, nagmula si Jesus, lumaki at nagkaisip na isang mabuting bata. Sa aklat po ng Genesis, ito po ay sa lumang tipan, atin pong mapapansin doon sa creation story, itinatag ng Diyos ang pamilya mula kina Adan at Eva, na kanya silang sinubaybayan at gayon din naman inalagaan. At maging sa panahon ng mga ninuno ng mga Israelita, ang pamilya ni Noe
pamilya ni Abraham, pamilya ni Jacob, at pamilya ni Jose. Sa kanilang pamilya rin, ang Diyos nakipag-ugnayan at nakipagtalastasan. Tunay na napakahalaga ng pamilya sa ating dakilang Diyos. Hanggang magkatawang tao, ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pamilya pa rin ang naging daluyan ng Diyos sa kanyang misyon. Ano nga po ba ang misyon ng pamilya sa lipunan? Bakit ang maliit na pangkat na ito ng lipunan o ang pamilya bilang basic unit of society ay napakahalagang daluyan ng misyon ng Diyos sa kabuuan ng sanglibutan? Mayroon pong 3 aral ang nais ko na sama-saman po nating pagnilayan kung bakit ang pamilya ay tinatawag na pangunahing pangkat sa lipunan o basic unit of society. At pagnilayan po natin ito mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 2, ang mga talata ay 51 hanggang 52. Una, sa pamilya, nagsisimula ang paniniwala sa Diyos. Sabihin po natin, paniniwala sa Diyos. Marahil narinig na po ninyo ang kahulugan ng family. Ano po ba yung pangkaraniwang naririnig natin na kahulugan ng 6 letters sa word na family? Father and mother, I love you. Father, and mother, I love you. Pero, sa gabing ito ng ating pagninilay, nais ko po na atin pong bigyan ng panibagong kahulugan ang salitang family. At ganito po yon: Father and mother, initiating love of Yahweh. Father and mother, initiating love of Yahweh. Amen? Ibig sabihin, sa pamilya nagsisimula ang pagmamahal sa Diyos. Sa pamilya nagsisimula ang pananampalataya sa Diyos at ito'y sa pamagitan ng mga magulang. Nagsabi nga ng amen ang lahat ng mga magulang na naririto ngayon, pati mga lola at lolo. Ulitin ko po, sa mga magulang nagsisimula ang pagmamahal sa Diyos. Amen. Opo, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nagkaroon po siya ng buhay na karanasan kung paano ang kanyang karunungan, ang kanyang pananalig, ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay nahubog. Ang pamilya ang pinakapundasyon ng pananampalataya sa Diyos sapagkat alam ng Diyos na nasa pamilya unang matututo ang mga bata tungkol sa Kanya upang sila ay maging mabuting nalalang. Sa Efeso, Kabanata 6, ang talata ay 4, mababasa po natin doon ang instruction para sa mga magulang. Ano po ang sinasabi doon? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ito po yung instruction para sa atin bilang mga magulang. Palakihin sa tuntunin at aral ng Panginoon ang ating mga anak. Kaya nga po ang mga magulang, father and mother, initiating love of Yahweh. Ang pagmamahal sa Diyos, ang pananalig sa Diyos, ito po ang napakahalaga spiritual duty ng mga magulang. Kaya sa pamilya, nagsisimula ang paghubog sa pagmamahal at paniniwala sa Diyos sa buhay ng mga bata. Tungkulin ng mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi magiging suliranin ng iglesia ang pagpapadalo ng mga anak sa Sunday School. Kung sa tahanan pinasisimulan ng mga magulang ang pagtuturo at may gawaing pag-aaral ng banal na kasulatan sa kanilang pamamahay. Iniisip ko rin po, marahil kung patuloy nga natuturuan ng mga magulang ang ating mga anak,
baka po ang bawat isang pamilya ay hindi lamang magkakaroon ng isang pastor o isang diaconal minister. Amen? Sapagkat doon pa lamang sa paggabay ng mga magulang sa mga anak, tunay na doon ay madarama na ng mga anak ang pagtawag sa kanilang ng Panginoon bilang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, bilang mga church workers. Amen. Sa katunayan, ang Christian education ay nagsisimula sa tahanan at hindi sa iglesia. Sa pamilya ng Panginoon, makikita natin ang resulta na umuunlad sa karunungan ang bata at kinalulugdan sila ng Diyos. Opo, una, ang paniniwala ay nagsisimula sa pamilya nagsisimula ang pagmamahal at paniniwala sa Diyos. Verse 52 ng Luke chapter 2 verses 51 hanggang 52. Ang ikalawa po, sa pamilya din nagsisimula na matuto ang bata ng mga responsibilidad sa bahay. Sabihin nga po natin, ang lahat ng mga anak na naririto ngayon, responsibilidad sa bahay. Yun. Maraming salamat po sa mga bata, sa mga anak na naririto. Tayo ay natututo sa ating tahanan ng ating mga responsibilidad sa bahay. Subalit alam po ninyo, mayroong nagsabi ng ganito. Minsan nasabi ko na rin po ito. Ang sabi po ng isang mapagmasid ay ganito, I am amazed nowadays how the parents obey their children. I am amazed nowadays how the parents obey their children. Ano po ba ang medyo mali doon sa statement na yon? Dito, sinabi po ng mapagmasid na siya ay namamangha at nagugulat sapagkat sa ngayon ang sumusunod na sa mga anak ay ang mga magulang. Di po ba? Yan nga po ay isang kagulat-gulat na kalagayan sa ating pong pamayanan o sa lipunan ngayon. Mukhang ang sumusunod na sa loob ng tahanan, ang sumusunod na ay ang mga magulang sa mga anak. Ayaw po natin na ganon. Sa talata 51 ay pinatutunayan dito na si Jesus ay lumaking masunuring anak. Verse 51, letter A. Oh? Lumaki si Jesus na isang masunuring anak. Ang salitang masunuring anak ay may kaugnayan sa pagkatuto ng isang bata sa kanyang gawain at responsibilidad sa loob ng tahanan. Ang pagtuturo ng mga magulang sa wastong pamamaraan upang maging responsable ang bata, ito ay magbubunga na makakaiwas sa maagang pag-aasawa at gayon din naman makakaiwas din sa masamang bisyo. Amen? Kung naruroon po ang pagtuturo ng mga magulang sa wastong pamamaraan sa kanilang mga anak, sa ating mga anak upang maging responsable silang mga bata, makakaiwas sa early marriage at gayon din naman sa masamang bisyo. Alam natin, ito ngayon ang isa sa nagiging hadlang para sa isang masaya na po at matatag na lipunan. Kung marami po na nagugumon sa masamang bisyo at gayon din naman yung pong early marriage o kaya minsan ay yung usapin pa ng single parenting. No? Single mother. Kaya po, napakahalaga na ang pamilya sa pamagitan ng mga magulang ay magabayan ng mga bata. Kung ang mga magulang ay magiging pabaya sa kanilang mga tungkulin na turuan ang mga bata na matuto sa kanilang responsibilidad, makikita na lamang natin na sa darating na panahon kung anong uri mayroon silang pagkatao o ano ang kanilang magiging pagkatao. Katagumpayan ng mga magulang kung ang bata pagdating ng panahon ay maging responsibleng mamamayan o nilalang sa mundo. At kalungkutan naman ng mga magulang kung ang bata
ay lumaking irresponsable at walang alam sa buhay. Yun po yung ikalawa. Ano po yung ikatlo at panghuli? Nabatayan at dahilan upang ang pamilya ay maging pangunahing pangkat sa lipunan o maging basic unit of society. Ang ikahuli po, tungkulin ng pamilya na palakihin at pandayin ang bata sa maayos niyang pag-uugali at pakikitungo sa kanyang kapwa. Saan po ba natin unang natututuhan o saan ba unang itinuturo ang GMRC? Ano nga ba yung GMRC? Good manners and right conduct. Ang sabi ko po kanina ay good moral character. Good manners and right conduct. Di po ba? Napakahalaga po na tinataglay ng mga bata o ng ating mga anak ang magandang at kaiga-igayang pag-uugali. Alam niyo po, tayo tuwang-tuwa sa mga bata, sa mga sanggol. Wala pong sanggol at walang bata na hindi cute. Amen? Lahat po yan, cute. Basta sanggol at basta bata, lahat sila sa ating paningin. At tama lang naman na sila ay cute. Subalit, ang atin pong dapat maiwasan ay kapag lumaki na sila, sana hindi naman sila nakakatakyut. Amen? Alam niyo po, marami ngayon sa karanasan natin sa lipunan, ano po, kahit sa ating lipunang Pilipino, sa Manila o sa iba-ibang lugar, kahit marahil dito sa Lucena, ay napapanood natin, nakikita natin, ano po, yung mga bata below 18 years old, ay sila yung naitatala, ano po, at sinasabi na dumadami ang bilang sa children in conflict with the law. Kapag ka po, below 18 years old, yan po ay mga bata pa. At karamihan sa naitatala ngayon na lumalabag po sa batas dahil sa iba't ibang petty crimes o sa iba't ibang mga gawain na hindi po naman maganda, ay marami ang mga bata. Kaya issue po ngayon yung children in conflict with the law. Kaya nga po ang sabi ng marami, kinakailangan ng batas na 18 taong gulang ay kinakailangan ito'y ibaba. Hindi na ito yung maging batayan ng legal age. Kung hindi, ibaba na ito upang maiwasan ang pagdami ng mga bata na lumalabag at gumagawa ng hindi maganda. Pero kung ating susuriin, ano nga po ba ang dahilan? Ito ba yung age? Ano po? Yung standard para sabihin natin kay legal age na o nasa tamang gulang na? O yung usapin ng paghubog o pagpapalaki sa maayos na pag-uugali at pakikitungo ng mga bata sa kanyang kapwa? Sa pamilya, nagsisimula na palakihin at pandayin ang mga bata o ang ating mga anak sa maayos na pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Sa talata 52, mababasa natin ang ganitong salita. At lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao si Jesus. Sabihin po natin, kinalugdan. Sino po ba sa atin dito ng kanilang apo at ang kanilang mga anak? Sa mga lolo at lola. Sino sa inyo, sino po ang gusto ang kanilang mga apo, sa mga magulang, sino ang gusto ang kanilang mga anak ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, magsabi ng Amen. Opo, tayong lahat, mayroong damdamin ng ating mga anak, ang mga bata sa loob ng ating tahanan at ng pamayanan ay maging kalugod-lugod. Kinalugdan si Jesus ng Diyos at mga tao. Ibig sabihin, kinagigiliwan siya ng Diyos at ng mga tao. Bakit? Sapagkat meron siyang ugali at gawi na hindi kinaiinisan. Pinalaki ng pamilya si Jesus bilang isang mabuting bata. Alam niyo po, noong araw kapag ang bata ay gumawa ng kasamaan, ang tanong kaagad ay, sino ba ang magulang ng batang ito?
Sapagkat ang tanong na ito ay tumutukoy kung bakit ang isang bata ay nakagawa ng kasalanan o kasamaan. Sa paggawa ng kasamaan ng bata, ang mga magulang ay kasangkot dito. Sapagkat ang paghubog sa ugali at gawi ng isang bata ay nakaatang sa mga magulang. Alalahanin po natin ang paalaala ng Kawikaan, Kabanata 22, ang talata ay 6. Turuan ninyo ang bata sa landas na dapat niyang lakaran at kung tumandaman siya, hindi niya ito hihiwalayan. Kawikaan 22 verse 6. Alam niyo po, ito po ay palagi kong ibinabahagi at nais ko ring patuloy na ibahagi sa pagninilay natin ngayon. Ang awit 127 verse 3 ay nagsasabi na kaloob ng Diyos ang mga bata at ang ganitong supling ay tunay na pagpapala. So ang mga bata ay biyaya, kaloob ng Diyos. At ang ating mga anak ay biyaya, sila ay blessing. Kaya po naman, palagi ko pong pinapaalaala ang kahulugan ng salitang bata, yung word na bata, mayroon itong 4 letters, B-A-T-A. Ibig sabihin, kung ang bata ay kaloob ng Diyos at sila ay biyaya, ibig sabihin, ang mga bata ay blessing o biyaya, kaya dapat silang, akayin. Dapat silang turuan. Dapat silang karugain. Yun po yung bata. Sila ay blessing o sila ay biyaya, kaya ang tungkulin ng pamilya at ng mga kasama sa pamilya, lalo tigit ang mga magulang, sila ay akayin, sila ay turuan, at yung last letter, sila ay arugain. Amen? Opo, ang pamilya ay napakahalaga. Ito po ang siyang saliga ng kapayapaan at katatagan ng isang pamayanan o lipunan. Kahit siya isang maliit na pangkat lamang sa lipunan, tunay na napakabanal at napakahalaga ng kanyang tungkulin para sa paghubog ng mga anak at ng mga bata na sila ang magiging mga pangunahin na mamamayan ng isang lipunan at ng buong daigdigan. Sa pagtatapos, alalahanin po natin ang pamilya muli ay isang pangunahing pangkat ng lipunan. Ibig sabihin, kung walang pamilya, wala ding paaralan. Kung walang pamilya, wala ding pamahalaan. At kung walang pamilya, wala ding simbahan. Sapagkat ang mga nabanggit na institusyon, ang pamilya, sa lahat na nabanggit na institusyon, ang pamilya ay naroon. Ang pamilya ang pinakamahalagang institusyon sapagkat dito nagsisimula ang paghubog at pagbanday sa buhay ng isang tao. Pumaloob man siya sa iba pang mga institusyon ng lipunan, taglay niya ang katangian ng paghubog sa kanya ng pamilyang pinagmulan niya. Patuloy po nating idalangin na pagkalooban tayo ng Diyos ng isang tahanang Kristiyano na nakatalaga para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Tayo pong lahat ay magsabi, to God be the glory. Amen. Amen. Gawin po natin ang ating ikalawang paghahandog.
Ang araw ng iyong pagdatal, O Panginoon, ay nagpapaalala sa amin ng iyong dakilang layunin para sa sanlibutan. Ang iyong pagkakatawang tao ay kapahayagan ng labis mong pagmamahal sa sangkatauhan. Suriin mo ang aking diwa, gawin mong kalugod-lugod. Suriin mo ang pangunawa ng iyong abang lingkod. Damdaming di kaya-aya, sa puso ko ay ihayag na ako ay mapalaya ng biyaya mo't habag. Mga magulang po, balitmasdan mo iyong pinakamahal. Ang mga tao ay wasak ang ugnayan. Mayroong pag-aalitan at tunggalian. Ang aming kapaligiran ay nababalot ng dumi at kawalang kaayusan, dulot ng aming pagsasamantala sa likas na yaman. Mo ang aking diwa, gawin mo kalugod-lugod. Suriin mo ang pangunawa ng iyong abang lingkod. Damdaming di kaaya-aya, sa puso ko ay ihayag na ako ay mapalaya ng biyaya mo't habag. Mga anak, Ang aming buhay ay hindi namin ilalaan para sa iyong paghahari, bagkus sa sarili naming kaabalahan. Maging sa panahon ng aming paghahanda sa iyong pagdatal, hindi ang aming mga puso at sarili niyahanda, kundi ang mga bagay na magdudulot ng pansariling kaligayahan. Suriin mo ang aking diwa, gawin mo kalugod-lugod. Suriin mo ang pangunawa ng iyong abang lingkod. Damdaming di kaaya-aya, sa puso ko ay ihayag na ako ay mapalaya ng biyaya mo't habag. tayo pong lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat katulad ng iyong pagsilang, hindi namin pansin ang iyong pagdating. Hindi namin naituon ang aming isip sa mensahe ng iyong pagdating at pagkakatawang tao. Hinihiling namin, Panginoon, ipagpatawad mo ang aming mga pagkukulang sa pagsalubong namin sa iyo. Nawa ay patuloy naming siyasatin ang aming sarili upang maging karapat-dapat kami sa iyong pagmamahal at pag-aaruga. Amen. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kaniya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
Amen. Isang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Sisidlang basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa. At doon natin ipula util ng diwang mapagpalaya. Sa isang hapag ating itatag, ibangon itindig sa dulang ng katotohanan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ipagdiwang kapayapa at pag-ibig. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa, kami po ay buong pagmamahal na inyong inaanyayahan upang lumapit at makipagkaisa sa inyo sa pamagitan po ng inyong mayamang dulang na puspos ng pag-ibig. Sa banal na hapunan na inyong inihanda, nais po namin, aming Panginoon, na makasama kayo upang aming madama ang init ng inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong pagtanggap sa bawat isa sa amin. Loobin niyo po na patuloy na maging kalugod-lugod kami sa pakikisalo sa inyong banal na komunyon ng inyong katawan at dugo. Tinataas po namin ang aming pong pagsamo. Napakabanalin niyo po ang mga elementong ito, ang tinapay bilang simbolo at kapahayagan ng inyong katawan, at ang katas ng ubas bilang simbolo at kapahayagan ng inyong banal na dugo. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Alalahanin po natin ang wika ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinagkakaloob ko naman sa inyo. Nang gabing ang ating Panginoong Hesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay, at matapos makapagpasalamat ay pinagpira-pirasyon niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kunin, kanin ninyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin." At gayon din naman, makatapos makapaghapunan, ay dinampot niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kunin, inumin niyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro ng Panginoon, ay pinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan at ang pangako ng kanyang muling pagparito. Kaya kung ang sino man na nakikibahagi sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon ang di nararapat, ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo.
Kung kaya't naukol lamang sa bawat tao na siyasati ng kanyang sarili bago makibahagi sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon at tayo ay maging mapagpasalamat. Inaanyayahan ko po na tayo ay magsitayo at abutin natin ang kamay ng ating mga katabi.
Tanggapin ko rin yung simbolo ng katawan, simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Simbolo ng katawan at simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Tanggapin po na yung simbolo ng katawan at simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin po niya ang simbolo, katawan at simbolo ng banal na dugo. Tanggapin po. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. O Kordero ng Diyos, nag-aalis na kasalanan ng sanglibutan. O Kordero ng Diyos, ang walang hanggang biyaya ng pagpapatawad at kapayapaan. Amin nga pong muli tinanggap ang pribileyo na makasalo po ninyo sa inyong banal na hapunan. Binabalik po namin sa inyo ang aming pong taos-pusong pagpapasalamat sa pamagitan ng pagpapatibay at pagtatalaga po namin sa inyo pong kaharian at sa inyong misyon bilang inyong mga sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Malugod po tayong inaanyayahan upang ang mga nagpapasalamat ay dumako dito sa altar at gayon din ang mga kapatid na muli na nagtatalaga sa gawain ng Panginoon ay dumako dito sa altar at tayong lahat ay magsitayo. Ay anong ganda kung Diyos ang kasama, isang nasa at pag-asa sa pagpapahinga. Anong sarap na pakinggan kay Jesus na ngalan, inibig ka sa tahanan, may pitag at dangal. Tahanay dumadalangin, panatag na kambing, at kasama sa tiisip, dalamhati't aliw. O Diyos, ang tahanay bigyan ng kapayapaan, pangako mong walang hanggan sa mga hinirang. Jesus, gawin mong dambana, banal at payapa, ang tahanan maharlika, gayon din ang dukha.
Inaanyayahan ko po na muli ilagay ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Salamat po, dakilang Diyos, sa biyaya ng sambahayan. Amin pong nadarama ang inyong matapat na pag-ibig at ang inyong pagkalinga sa pamagitan ng aming mga magulang, sa pamagitan ng aming mga lolo at lola, ng aming mga mahal na mga kapatid, kuya at ate, maging ang mga kasama namin sa aming sambahayan, na inyo pong ipinagkaloob sa amin katulad ng aming mga kasambahay. Sa pangkabuuan, amin nga pong taimtim na itinataas sa inyo ang aming pong kagalakan at pagpapasalamat sa tahanan na pinagtalagahan nyo sa amin. Kami ay sama-samang dumudulog sa inyong banal na paanan na nakayuko ang ulo. At naririto po sa inyong banal na altar na nagtiklop ng mga tuhod ang inyong mga anak at aming mga kapatid. Kaming lahat ay mayroong mga natatanging pasasalamat at pagsamo. Inihihibik po namin sa inyong banal na trono ng himala at pagpapala ang aming mga panalangin. Inaangkin po namin ang mga nakalaan po ninyong mga pangako para sa aming buhay at para sa aming sambahayan. Gayon din sa iglesyang ito at sa malawak na pamayanan. Panginoon, maraming salamat po sa napakadakilang kaloob ninyo sa bawat isa sa amin at pinadadaloy niyo po ito sa inyong itinatag na pamilya. Ito ay ang biyaya ng inyong nagpapatuloy na pagliligtas. Salamat po sa inyong salvation. Sa mga pagpapala ng mga material, sa araw-araw ay aming natatanggap. Nadarama namin ang inyong nakabukas na mga palad na nakapatong sa aming ulo at ang inyong mga bisig na nakahanda na patuloy kami ay yakapin at ipadama ang inyong taimtim na pagmamahal at pagtanggap. Panginoon, salamat po. Binabago niyo ang aming buhay. Di namin kayang ayusin ang aming buhay kung wala kayo. Salamat po sa patuloy na kaayusan na pinagkakaloob ninyo at kagalakan na natatanggap namin sa aming mga sambahayan. Binabalik namin sa inyo ang aming pong pagtatalaga at pagpapasalamat na aming sinusuko sa inyong lahat ng kabigatan sa aming puso. Aming po itinatalaga sa inyo ang aming mga gawain, mga paglalakbay, ang pagtupad namin sa mga pananagutan, responsibilidad at tungkulin na nakaatang sa aming buhay at sa aming balikat. Maging daluyan po kami, aming Panginoon, ng inyong pagkakasundo, ng inyong kapayapaan, ng pagpapatawad at ng inyong pag-ibig at pagdiligtas. Tumawag kayo ng inyong mga anak sa iglesyang ito upang maglingkod sa iba't ibang ministeryo at gayon din bilang mga pastor at mga diaconal ministers, mga ibanghilista at mga misyonero. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong dakilang pangako at inaangkin po namin ito ng may pagpapasalamat at aming pong tatanggapin ang inyong masaganang bendisyon sa pamagitan ng tinig ng inyong maliit at abang alipin. Mga minamahal na mga kapatid, mga magulang at sambahayan, umayo tayo na taglay natin ang pag-ibig, ang pagliligtas at patnubay ng ating isang Diyos, manglilikha, manunubos at tigapag-alalay ngayon at magpakailanman. Amen.